Masayang may bahagi ng Life Basics ang kwento ni Dave Ramsey sa Tagalog. Mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. 38 taon na ang nakalipas nang ikasal kami ng asawa ko. Tanga kami noon. Hindi kami nagpakonsulta bago magpakasal. Ako'y isang taong mahilig sa beer at magulo sa mga bundok pero magaling akong magbenta kaya nabenta ko siya. Sa panahon na nagsimula akong bumili at magbenta ng real estate, iniwan ko na ang dating gawain at lumaki ako sa negosyo ng real estate. Ang mga magulang ko ay nasa negosyo rin ng real estate kaya akala ko ay yayaman ako sa pagpapalit-palit ng mga bahay. Noon, wala pang cable TV na nagtuturo sa iyo kung paano, kaya nagsimula akong bumili ng mga bahay at ibinebenta. At yumaman ako mula sa wala. Sa edad na 26, may halos $4 na milyong na akong halaga ng real estate, mahigit $1 milyong na net worth, at kumikita ng mga 250,000 na cash taxable income kada taon o 20,000 kada buwan. Hindi ko alam kung sa anong lugar ka lumaki, pero ang tawag namin doon sa lugar kung saan ako lumaki ay mayaman. Nakakatuwa rin. Yung kotse na gustong-gusto mo kapag may pera ka na. Gusto ko ang Jaguar. Dahil walang makasulat ng Jaguar sa lugar namin. Exotic, alam mo yon. Kaya nagkaroon ako ng Jaguar. Sa loob ng 70 araw, naging mayaman na ako. Nakakatuwa. Hindi pa kami masyadong naglalakbay noon ni Sharon. Konti lang. Nagpunta kami sa Florida para sa honeymoon namin, yun lang. Pero nang magkaroon kami ng pera, tinanong namin ang sarili namin, ano ba ang ginagawa ng mayayaman? At natuklasan namin na pumupunta sila sa Hawaii. Kaya pumunta rin kami sa Hawaii. Mga taga-bukid na nasa Hawaii. Grabe, ang bughaw ng tubig doon, hindi ka makapaniwala. Sobrang nag-enjoy kami doon. Gusto namin masyado kaya pagbalik namin, agad kaming nagplano para sa susunod na pagpunta. 2 buwan pa lang, bumalik na kami. Sobrang saya. At binigyan ko si Sharon ng mga mamahaling alahas. Pero hindi pa rin sapat kaya bumili pa kami ng marami. Nakakatuwa, di ba? Minsan naririnig ko ang ibang tao na nagsasabi na ang mga mayayaman ay malungkot. Hindi ako dito para sabihin sa inyo na ang pera ay magpapasaya sa inyo dahil hindi totoo yon. Ang pera ay magpapakita lang ng tunay mong pagkatao. Kung malungkot ka at nagkaroon ka ng pera, mas lalo ka pang malulungkot. Kung depressed ka at nagkaroon ka ng pera, lalong dadilim ang iyong pagkalungkot. Kung mayabang ka at nagkaroon ka ng pera, mas lalong magiging mayabang ka. Kung mabait ka at mapagbigay at mahilig magbigay, at nagkaroon ka ng pera, magiging philanthropist ka at magbabago ng buhay ng ibang tao at ng buong komunidad. Ang pera ay magpapakita lang ng tunay mong pagkatao. Hindi nito ayusin ang iyong pag-aasawa kung hindi maganda ang relasyon ninyo. Dadagdagan pa nito ang kaguluhan sa inyong pamilya. Sa una, maganda ang takbo ng aming buhay. Pero nagawa ko ang ilang bagay na tanga. Walang ilegal, hindi ako nandaya, hindi ako nagsinungaling, hindi ako nang scam. Pero nagpautang ako ng labis at ang mga bahay na binibili namin ay naka 90-day notes. Kaya noong binenta ang aming pinakamalaking bangko sa ibang estado, at nakita nila na may isang bata, 26 na taong gulang, na may utang na 1,200,000 sa mga 70-day notes, naisipan nilang putulin ang aming relasyon. Hindi man lang kami na-late sa pagbabayad pero pinutol nila lahat ng utang namin. Ang ikalawang pinakamalaking nagpautang sa amin ay nalaman na nasa alanganin kami kaya't pinutol din nila ang aming 800,000 utang. Kaya't biglang nagkaroon kami ng 2 milyong utang na dapat bayaran agad-agad at nakatay up pa sa real estate. Ang sumunod na 2 taon ng aming buhay ay puno ng pagkawala. Isang taon, kumita ako ng $250,000 at sa susunod na taon, ang aking taxable income ay $6,000 na lamang. Buong taon kong binenta ang aming mga ari-arian upang mabayaran ang mga utang ko dahil sabi nila dapat mong bayaran ang iyong mga bill kung sinabi mong gagawin mo. 2 taon at kalahati na ang lumipas, nasa ilalim kami. Ang aming kasal ay nakasabit sa isang hibla dahil ang pangunahing sanhi ng diborsyo sa Hilagang Amerika ngayon ay ang mga away tungkol sa pera at mga problemang pinansyal. Hindi kami nagdiborsyo, sabi ni Sharon. Iniwan na sana ako ngunit wala akong sasakyan. Bago pa lang ang aming sanggol at mayroon kaming batang maliliit. Ang aming kasal ay halos hindi na nagtatagal at ang aking mga pangarap ay nabasag. Nangungutang kami. Naalala ko na nakatayo ako sa shower na sobrang init na halos hindi ko na matiis. Doon na lang ako tumatayo, may shower sa aking mukha, at umiiyak dahil sa takot. Hindi agad-agad naghihilom ang mga bagay, hindi ba? Kailangan ng kaunting panahon kaya't hindi kami agad na nakabangon nang mahulog kami ng ganoon kalalim. Mas tumatagos kaysa sa paglandi. Kaya't nagsimula kaming mamuhay ng ganito. Nagsimula kami sa 5 bagay na itinuturo ko sa inyo ngayong umaga.
Kung gagawin ninyo ang 5 bagay na ito ng 100% ng oras, gumagana sila dahil galing sila sa Diyos. Hindi ko sila imbento, ninakaw ko lang silang lahat mula sa Biblia at sa iyong lola. Tinatawag silang common sense. Pinagbenta ko lang sila ng mas magaling kaysa sa sinumang iba sa kasaysayan ng Amerika, iyon lang. Unang-una, gumawa ka ng budget. Sinabi ni Jesus, huwag magtayo ng tore nang hindi mo na binibilang ang gastos. Kung hindi baka sa kalagitnaan ka ay hindi na makatapos at lahat ng makakita sa iyo ay magsimulang katakutin ka at sabihin, ang taong ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi natapos. Sinasabi ng kaibigan kong si John Maxwell na ang budget ay ang tao na nagsasabi sa kanyang pera kung ano ang gagawin nito sa halip na magtaka kung saan ito napunta. Sinasabi naman ng kaibigan kong si Zig Ziglar, kung wala kang tinutugunan, palaging magkakamali ka. Lumalabas na ang pagpanalo sa isang bagay ay isang pinagpaplanuhang gawain. Wala namang nananalo sa isang bagay nang hindi sinasadya. Hindi kailanman tinatanong ang manlalaro ng football pagkatapos ng Super Bowl at sinasabing, paano mo ginawa iyon? Paano ka nanalo ng Super Bowl? Hindi ko alam, bumaba lang ako sa bus at bigla na lang nanalo. Ang pagkapanalo ay isang pinagpaplanong gawain. Kung nais mong magkaroon ng magandang kasal, kailangan mong magtrabaho para dito. Kung nais mong magkaroon ng mga mababait na anak, kailangan mong magtrabaho para dito. Ang iyong mga anak ay nabubuhay ayon sa pag-aalaga ng kanilang ina at sa takot sa kanilang ama. Nagkakilala tayo, mayroon tayong plano. Ang lahat ng mga batang lalaki sa grupo ng kabataan ay natatakot sa iyo, maganda iyon. Kinakalaban ng mga duwag at mga gago. Hindi natin nais ang mga iyon bilang manugang ng ating mga anak na babae. Ito ay isang plano lamang. Hindi ka nananalo sa pera ng hindi sinasadya. Hindi ka mananalo sa loterya, hindi ito isang palasong aksidente. Ito ay isang serye ng mga bagay. Nagtanim ako ng mais at lumaki ang mais. Ganoon lang kasimple. Kung ano ang iyong itinanam, iyon ang iyong aanihin. Kung wala kang itinanam, wala kang aanihin. Dumating ang parehong ulan, sumikat ang parehong araw ngunit wala kang aanihin kung wala kang itinanam. Kung pinapamahalaan mo ang pera para sa isang kumpanyang tinatawag na ikaw corporation, at pinapamahalaan mo ang pera para sa ikaw corporation ng paraan na pinapamahalaan mo ang pera para sa iyo ngayon, papalitan mo ba ang iyong sarili? Huwag mo munang sagutin iyan. Ang pangalawang bagay ay lumabas sa utang. Ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang, 100% ng mga pagbanggit ng utang sa kasulatan ay negatibo. Walang mabuting utang sa kasulatan. Kapag binabasa mo ang tungkol sa mga mensahe, lahat ay itinuturing na sumpa, tanga ka, alipin ka, 100% ng mga mensahe sa kasulatan, sa perspektiba ng Biblia, ang utang ay katangahan. Kaya't ang nangyayari ay pumupunta tayo sa paaralan at kumukuha ng isang maliit na utang sa pag-aaral, kailangan natin ang sisalimay sa ating buhay, at pagkatapos ay kumukuha tayo ng isang Mastercard. Alipin ang mangungutang sa nagpapautang. Kaya dapat ay magkaroon din tayo ng isang Mastercard at pagkatapos ay bumili tayo ng isang kotse na hindi natin kayang bilhin. Naiintindihan namin na hindi namin kaya dahil may mga bayarin kami dito, at saka bibili kami ng bahay na hindi namin kaya. At titingin kami sa 7 taon sa bagong kasal namin na sinusubukang mabuhay sa parehong antas ng pamumuhay ng aming mga magulang na natagpuan lamang nila pagkatapos ng 35 taon. At kami ay umaagos na may utang sa isang bagay na hindi namin kaya, hindi kami makahinga, stressed out kami, ang lahat ng pera ay pumapasok at lumalabas, at ngayon ang tanging iniisip namin ay kung paano namin mararating ang Biyernes. Kumikita kami ng $85,000 kada taon, wala kaming pera para sa pagkain, ito ay normal sa Amerika ngayon. Ang mga tao ay pumapasok sa aming opisina, sila ay laging ganito, sinasabi nila, dude, pwede mo ba akong ilabas? Oo, ilalabas kita, pero masasaktan ito. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan nating amputahan ang taho mo. Kailangan mong gawin ang mga bagay na kahit kanino ay wala kang pakialam kung ano ang iniisip nila tungkol sa iyo. Kailangan mong itigil ang paggastos ng pera na wala ka, upang bilhin ang mga bagay na hindi mo kaya. Kailangan mong i-reset ang iyong sistema ng halaga. Ang pagkumpara sa iba ay papatay sa iyo. Kaya't nagdesisyon kami na hindi na mangutang ng pera. Ikaw ay kakaiba. Tama ka, ang normal ay walang pera. Alam mo kung ano ang meron ka kung wala kang mga bayarin. Perang kakaiba. Ang lahat ng bagay ay magbabago. Pati na rin ang iyong mga desisyon tungkol sa iyong trabaho. May mga tao na nananatili sa mga toxic na sitwasyon sa trabaho dahil kailangan nilang bayaran ang kanilang mga bayarin. Bigla ka na lamang malaya.
Siguro magbubukas ako ng kompetisyon sa inyo dahil hindi talaga kayo mabubuting tao at ayaw ko nang magtrabaho dito. O sige, okay lang yan. Ito ay isang buong ibang bagay. Iba ang pag-iisip. Tinawagan ako ng isang lalaki mula sa Average Car Payment America, sa kasalukuyan, ay $529 sa loob ng 84 na buwan ayon sa National Auto Dealers Association. Kung kunin mo ang $529 na iyon at ilagay sa isang magandang Chevy truck, at alam mo na ang halaga nito ay bumababa ng tulad ng isang bato, doon nagmula ang like a rock ng Chevy. At kung kukunin mo ang $529 mula edad 30 hanggang edad 65 at ilagay ito sa isang magandang growth stock mutual fund sa isang Roth IRA, magkakaroon ka ng mga $5.6 milyong doon sa halip na magkaroon ng isang kotse. Sana magustuhan mo ang iyong kotse, iyon ang halaga nito sa iyo. Hindi ko sinasabing huwag magkaroon ng magandang kotse, sinasabi ko lang na baka ang magandang kotse mo ay hindi dapat ang mayroon sa iyo. Tinawagan ako ng isang lalaki mula sa West Texas, baby, papatayin mo ako. Papatayin kita. Nasa Tennessee ako, nasa Texas ka, ano ang ginawa mo? Ang bayad sa truck. Magkano ang bayad mo sa truck? $769, dude, totoo ba ito? Hindi ka talaga masaya, ano? Sobrang pahirapan. Nagkano ang bayad mo sa bahay? Nakatira kami sa isang double wide, $550. Kung mas malaki ang bayad mo sa truck kaysa sa bayad mo sa bahay, baka ikaw ay isang redneck. Kaya't tinapon na namin lahat ng plastic at sinindihan ang ilang kandila at sinabihan namin ang mga bata na magtipon at nagkaroon kami ng plastic surgery sa Citibank. Ano ang nasa iyong pita ka? Kakaiba ka, Dave, wala kang credit cards. Oo, ito ang nasa aking pita ka. Berdeng mga mukha ng mga presidente, 4 na piraso ng plastic, ang aking debit card sa aking negosyo kung saan kailangan mong magkaroon ng pera para magamit iyon, ang aking debit card sa aking personal na account, ang aking lisensya sa pagmamaneho, at ang aking permiso na magdala ng baril. Ang susunod ay kakaiba, itataguyod ang mataas na kalidad ng mga relasyon. Alam mo bang ikaw ay nagiging kung sino ang iyong kasama? Huwag kang padaya, ang masamang kumpanya ay nasa Syra ang mabubuting kaugalian. Kung kasama mo ang mga taong nagsasabing, ang maliit na tao ay hindi makakaahon, naiipit lang kami. Sana ay magkaroon tayo ng isang tao na tutulong sa atin na ayusin ang aming mga kasinungalingan. Sila ang mga spirit animals ng mga iyor. Kung kasama mo ang taong iyon, hulaan mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Kapag sinabi nilang take it easy, ibig sabihin, take it easy. Ibig kong sabihin, parang asong ulo sa araw, nakaupo sa veranda. Hindi mo maaantig ang mga taong ito. Kapag kasama mo ang mga tao, nagagawa nila. Pare, tayo na. Lumabas tayo sa kuweba, maghanap tayo ng makakain at dalhin natin ito sa bahay. Game on? Pare, marami tayong gagawin, marami tayong makikilala. Babasahin mo ang mga libro na binabasa ng mga kaibigan mo, manunood ka ng mga pelikulang pinapanood nila, susubaybayan mo ang mga series sa Netflix na sinusubaybayan nila, magsasalita ka kung paano sila magsalita, mananalangin ka kung paano sila manalangin, magiging mapagbigay katulad ng pagiging mapagbigay nila. Pero kung maglilibang ka kasama ang mga taong hindi mo gagawin iyon. Hindi ko sinasabi na maging suplado ka sa ibang tao. Mabait ako sa kahit sino, anuman ang relihiyon mo, kahit taga New York ka pa. Ibig kong sabihin, mabait ako sa iyo, okay. Mahal kita, mabait ka. Magiging kaibigan tayo. Marami akong kaibigan na napakakaiba sa akin. Hindi sila boboto ng tama, pero mahal ko pa rin sila at mabait ako sa kanila. Pero ang pinag-uusapan ko ay ang mga taong kasama ko palagi, yung 6 na lalaking magdadala ng kabaong ko. Sino ang mga lalaking iyon? Dahil sila ang magpapabago sa akin. Kailangan kong maging maingat dahil ang mga agila hindi nagtatambay, kailangan mong sama-samang pagsamasamahin sila. Ang mga pabo, nagtutulungan. Mag-ingat sa mga taong kasama mo dahil sa loob ng 10 taon, ang kita mo ay nasa loob ng 10% ng kinita ng 10 pinakamalalapit mong kaibigan. May mga iba sa inyo na nagsasabing kailangan nila ng bagong mga kaibigan. Oo, maaari. Hindi mo kailangang maging masama sa mga dati mong kaibigan, pero kung nais mong huminto sa pag-iinom, marahil ay hindi mo dapat kasama ang mga lasenggo. Kung nais mong maging fit, marahil ay dapat kang maging kasama ang mga taong kumakain ng tamang pagkain para manatili kang fit. Hindi ako kasama sa grupo na iyon, pero alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, di ba? Alam natin ang formula.
Hindi natin pinapayagan ang ating mga anak na maglaro kasama ang mga batang delinquent dahil alam nating si maliit na Johnny ay adik sa damo. Kung ang anak mo ay palaging kasama si maliit na Johnny, magiging adik din ang anak mo sa damo. Alam mo ito, ang susunod ay mag-ipon ng pera. Sinasabi sa Biblia na sa tahanan ng mga pantas, mayroong nakakalat na masasarap na pagkain at langis, at ang natitira ay sinasabi, ngunit ang hanggal na tao ay nagmamadali at nauubos ang lahat ng kanyang mayroon. Kung ginugol mo ang lahat ng iyong kinita, hanggal ka. Kapag nag-iipon ng pera, sinabi ng lola na mag-ipon dahil darating ang tag-ulan. Darating ang mga pagsubok at kapag mayroon kang pera, makakatulong ito sa iyo. Kung mayroon kang $30 sa bangko at walang utang at bigla kang tinanggal sa trabaho, magiging okay ka. Pero kung mayroon kang $30,000 na utang at wala kang pera at bigla kang tinanggal sa trabaho, ano ang gagawin mo? Ang mga taong marunong mag-ipon ng pera ay mga pantas. Ngayon, heto ang interesante, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, gumagana ito. Kung susundin mo ang isang plano, walang sino mang nagplaplano na maging dukha. Walang nagsasabi, tara, gumawa tayo ng plano kung saan gagastusin natin lahat at maging dukha pagtanda natin. Walang ganon, di ba? Kaya kapag talagang nagplaplano ka, makakalabas ka sa utang dahil malalaman mo na mas madali mag-ipon at magbigay kapag wala kang mga bayarin, tama? Kaya mabubuhay ka na parang walang iba kaya mamaya ay mabubuhay ka na parang walang iba. Kaya kapag nagplaplano ka, magsisimula ka ng makaalis sa utang at kapag nakuha mo na iyon, dahil kasama mo ang mga taong iba ang iniisip, tama. Magtataguyod tayo ng mataas na kalidad ng mga relasyon, pagkatapos ay mag-iipon ka ng pera, at lahat ng mga bagay na ito ay magtutulungan at ang natural na bunga nito ay ang huli, gagawin mo ito ng automatic. Sinasabi ng Diyos na maging sobrang mapagbigay. Mahal niya ang masayang nagbibigay. Hindi ka makakapagbigay kung wala kang pera. Hindi ko pa napapansin ang mga mahihirap na nagpapakain ng mga nagugutom na bata. O, kayo? Huwag magpapakain ng mga mahihirap, hindi ito tungkol sa pera, galit ako sa iyo kung mahirap ka. Naghirap na ako, nagulat ako. Alam ko kung ano ang itsura nito, alam ko kung ano ang pakiramdam nito. Hindi ako galit sa iyo kung andyan ka, pero alam mo, oras na para gawin ang ibang bagay. Pare, tigilan mo na ang pakikinig sa mga taong iyan na nagdala sa iyo doon. Magkaroon ka ng ibang paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay. Tingnan mo ang Biblia, ano ang sinasabi ng Biblia sa akin tungkol sa paghawak ng pera at pagbabago. Ito ay naglalagay sa iyo sa posisyon na maging labis-labis na mapagbigay. Ang pagiging mapagbigay ay hindi isang gawa, ito ay isang katangian ng karakter. Ito ay kung ano ka na. Ang mga taong mapagbigay ay mas madaling ngumiti. Maaari silang magkaroon ng isang pag-uusap kung saan sila ay nakikinig kahit papaano. Sila ay nakasama na sa mga taong puro kuha lang. Ang mga taong mapagbigay ay mga nagbibigay, sila ang mga nagbubukas ng pinto para sa iyo. Hindi nila maiiwasang pansinin ang mga pangangailangan dahil hindi na nila tinitingnan ang kanilang sarili dahil nasa ilalim nila ang kanilang sarili. Alagaan mo muna ang iyong sariling sambahayan, pagkatapos ilagay mo ang iyong sarili sa posisyon na maging labis-labis na mapagbigay. Kaya subukan ito dahil sinabi nila sa akin na tapusin ito sa loob ng 40 minuto, iyon daw ang oras na aalis ang banal na espiritu, at malapit na ang Thanksgiving kaya narito ang gusto kong gawin mo. Lumabas ka ng maaga kapag pupunta ka sa bahay ng lola para sa handaan. Ilagay ang mga bata sa kotse. Mag-umpisa kayo ng 30 minuto bago ang oras at gusto kong ikot mo ang kotse at mag-park direkta sa harap ng Waffle House papuntang bahay ng lola. Gusto kong iwan mo ang mga bata sa kotse, iwan mo ang iyong asawa sa kotse, hayaan mo ang kotse na umaandar. Baka malamig, hindi ko alam, pero umupo ka doon, mga bata, ibaba ang mga screen, manood. Gusto kong pumasok ka doon, gusto kong umupo ka sa counter, gusto kong umorder ka ng isang tasa ng kape at darating siya at ay pupur ang iyong kape. Kapag ginawa niya iyon, gusto kong tignan mo siya sa mga mata. Ipinapahayag ng mga mata ang kwento, sabi ng Biblia ang mga mata ang mga bintanan ng kaluluwa at kapag iyon ay ibinuhos na kape, masaya ang Thanksgiving, labas ang 300 piso sa ilalim ng plato, umalis ka, umupo kasama ang mga bata. Mga anak, tingnan natin kung paano nagpapakita ang Diyos. Pabayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang gagawin niya, ha? Kunin niya iyon, alam mo kung sino ang nagtatrabaho sa Waffle House. May kailangan ng trabaho. Alam mo kung sino ang nagtatrabaho sa Waffle House sa araw ng Thanksgiving. May kailangan ng trabaho. Dad, ito ang pagbabago ng buhay, baby. Kunin niya ito at sabihin niya, naku, Diyos ko, ang tagal na mula nang may magandang nangyari.
Akala ko panloloko ito. Gusto kong kunin mo ang 300 piso at gusto kong samahan mo ang iyong asawa sa isang napakagandang hapunan at gusto kong mag-enjoy kayo ng pera, pero ipinagmamalaki kitang mas masaya pa sa 300 na piso kaysa doon. Iyan ang pinakamasaya na pwedeng mangyari dyan, mga ginoo at ginang. Mayroon kayong pagkakataon na makaapekto sa mga bagay kapag hindi ka nadukha dahil nagpasya kang susundan ng espiritual na transformation ng hindi pagiging naaayon sa mundong ito kundi pagbabago sa pamamagitan ng pagpapabago ng iyong isipan. Iyong napakinggan ang kwento ni Dave Ramsey na isinalin sa Tagalog. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa magagandang kwento dito lang sa Life Basics.